Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Nalugi ka na ba sa negosyo? Hindi mo ba alam kung ano ang gagawin mong next at paano ka makakabangon? Ito na! Ang unang gagawin po natin is assess and accept the situation. Ang ibig sabihin po, i-assess, kailangan po suriin natin ang tunay na dahilan kung bakit po tayo nalugi. Amen. Ano bang palagay nyo? Saan ka ba nagkamali? Ikaw ba'y napagastos? Hindi ba nahiwalay ang pera ng personal at sa negosyo? Or if not naman, talagang mahina lang talaga benta. At kung nalaman na po natin ang punot dulo po ng problema, tanggapin natin ang sitwasyon. Accept. Ang pagkilala sa pagkakamali, ang unang hakbang, tayo po ay makabangon muli. At kung ikaw ay nagkamali, ito po, napakahalaga. Kumuha ka ng ballpen at papel, isulat mo na yung pagkakamali. Bakit? Para hindi mo nang ulitin. Ang lahat ng pagkakamali sa buhay ay hindi pagkakamali kung ikaw ay natuto at naging leksyon. Pero ito ay magiging pagkakamali pag ito ay naulit muli. Pangalawa, napakahalaga po, para tayo po ay ika nga hindi malugi ng todo-todo, stop the bleeding. Ang ibig sabihin yan alamin natin, tukuyin natin ang mga hindi na kailangan igastos para tanggalin po natin. Alam mo, hindi po pwede ang solusyon para ilaban pa ang negosyo, mangutang para pambayad pa ng naluluging negosyo. Bakit? Nalulugi ng negosyo mo, nangutang ka, may interest kang babayaran. Kaya kailangan po natin tukuyin, di ba? Kung ano po ang mga gastusin na hindi na kailangan, i-streamline po natin. Di ba? Mapababa ang gastos, mapataas ang efficiency. Always remember, ang tawag po namin yan, cut loss. Number 3, okay? Create a recovery plan. Mag-anap na po tayo, magtakda na tayo mga bagong layunin. At syempre naman maging realistic. Gumawa tayo ng detalyadong plano kung paano natin maibabangon ng negosyo. Meron ba tayong mga gagawin na mga promo? Di ba? Magba-buy one, get one ba tayo? Or if not naman, magpapadiscount po tayo. Di ba? Importante po yan para makarecover po ang benta. At habang nagre-recover ng benta, ito po, kung kailangan ng pondo, humanap po tayo ng pondo mula sa mga loan grants. Or if not naman, kung ayaw mo na mangutang, maghanap ka ng mga investor ng handang tumulong sa iyo pagbangon ng iyong negosyo. Alam mo, makipag-ugnayan po kayo sa mga kaibigan, pamilya, business network, barangay, LGU. Baka meron silang mga financial aid and support para ikaw ay tulungan. At tatandaan, kahit ano man mangyari, panatilihin natin maging positibo ang ating pananaw kahit may mga hamon. Ang pagiging positibo ang susi sa pagtatagumpay. Huwag kayong susuko. Bakit? Walang umaayaw na nagwawagi at walang nagwawagi na umaayaw. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nahihirapan, laban lang. Dahil ako naniniwala, ang mga taong hindi umaayaw, darating ang panahon ay magtatagumpay. Sana naman nakatulong tong episode na ito sa mga taong may pinagdadaanan ng problema. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Department of Public Works and Highways iginiit na wala at hindi kakayaning magkaroon ng National Master Plan para sa pagbaha. Pag-uusapan natin. Department of Transportation iginiit na tuloy ang PUV Modernization Program kahit gusto itong ipasuspindi ng Senado. Attorney Harry Roque, posible umanong pagpaliwanagin matapos mahuli sa bahay na nakapangalan umano sa kanya ang isang puganteng Chinese. Usap-usapan din sa Olympics, Algerian fighter Imane Khelif inatrasan ng kalabang Italyana dahil hindi umano patas ang laban. Si Khelif hindi raw kasi totoong babae. At Bossing Vic Soto at Piolo Pascual nag-face-to-face na para sa pagsasamahan nilang pelikula. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz chikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nang dahil sa utang, nagkalabo-labo ang magkapitbahay sa Ilocos Norte hanggang sa nauwi na ang kanilang alitan sa pamamaril. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Ang alitan na inakalang tapos na, binuhay ng galit na, nauwi pa sa krimen. Pasado alas 8 ng gabi nitong Miyerkules, nang makarating sa Solsona Police, ang report ng insidente ng pamamaril sa isang tahanan sa Barangay Manalpak, Ilocos Norte. Sa investigasyon, lumabas lang ng kanilang bahay noong gabing yun ang 36 anyos na biktimang si Ben Marcudal nang malapitan siyang pinagbabaril ng kapitbahay at dating kaalita na si Georgie, 30 years old at kasalukuyan pang barangay kagawad ng lugar. Suspect at saka yung victim at mayroon silang old grudge. Itong suspect natin ay pinukpok na ng bato sa ulo itong biktima. Accordingly, meron atang utang itong suspect doon sa biktima regarding sa illegal na sugal. Pero ang dalawa, nagkausap at nagkasundo na raw noon kaugnay dito gamit ang hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Napuruhan sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima pero kahit napuruhan ang ulo, nakaligtas siya at naikwento pa ang pangyayari. Ang suspect naman, himas rehas na matapos abutan sa kanilang bahay sa isinagawang hot pursuit operation. Madali nating identify at na-arrest itong suspect dahil sa nakuha nating ante-mortem statement o yung sinasabi nating dying declaration po niya. Mahaharap ang suspect sa kasong frustrated murder. Ang otoridad nagpapaalala na maging alerto sa paligid at huwag isawalang bahala ang anuman na insidente ng karahasan. Kung meron kayong mga problema o kaya alitan na kagaya nito ay maaari lamang na dumulog sa aming himpilan upang sa ganun ay mabigyan ng action kagad. Sa ganun ay hindi na umantong sa mga ganitong pangyayari. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Kung dati sila ang nangunguna sa tigil pasada, ngayon, plano naman daw ng grupong Manibela na magbigay ng libreng sakay. Pasasalamat daw yan ng grupo sa resolusyon ng Senado na suspindihin muna ang PUV Modernization Program. Ayon sa Manibela, masyado pang maraming reklamo sa programa at hindi rin malinaw ang subsidiya sa mga tsuper at operator. Pero umaalma ang mga kooperatibang nakapag-comply na sa modernization. Magdaraos daw sila ng sariling caravan sa Lunes na sasabayan naman ng libreng sakay ng Manibela. Sinusuportahan po natin ang resolusyon na ito at nagpapasalamat tayo sa ating mga senador dito sa inilabas nilang Senate Resolution 1096 ng pagsuspinde ng PUVMP. Tuloy ang PUV Modernization Program. Yan ang pinanindigan ng Department of Transportation sa kabila ng resolusyon na itinutulak sa Senado para suspindihin ang programa. Sumulat na rin daw si DOTR Secretary Jaime Bautista kay Senate President Cheese Escudero para i-reconsider ang pagpapasuspindi sa PUV Modernization Program dahil baka magdulot lang daw ito ng problema. Para pag-usapan yan, magkakausap natin si Transportation Undersecretary for Road Transport and Infrastructure, Andy Ortega. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Ay, magandang tanghali, Ms. Cheryl Cosim. Magandang tanghali sa inyong lahat po. Salamat po sa oras. Yusek, isa-isahin po natin yung mga sinasabing dahilan. Kaya gustong ipasuspindi ng Senado nga itong PUV Modernization Program. Una po, ang sinasabi nila ay minadali raw ito at hindi pinag-isipan. Gayun din ang mataas na bilang ng unconsolidated PUV units. Ano po ang sagot dito? Alam mo yung programa, Cheryl, since 2017, 7 years na itong programa. 7 or 8 times na itong in-extend ng luma at yung present administration precisely para magkaroon ng proper information at magkaroon ng ipag-uunawaan. So, kung tungkol sa nagmamadali, due respect, talagang hindi ito minadali, ngunit pinahaba pang kusa para talagang masabi natin na ang lahat ay properly informed. Regarding consolidation from low 60s, umabot
ng 72% noong Disyembre, final na consolidation. Ngunit, in-extend pa further to April 30 dahil ang gusto ng Pangulo, walang nasa labas na gustong sumama na hindi makasama. Kaya after April 30, umabot tayo ng 83%, a big majority, at masasabi natin na lahat ng seryoso at gustong sumama ay nasa loob na. Regarding the 17% Cheryl na hindi sumama, it doesn't mean that you have 17% na nasa labas na hindi sumasama. Dahil kung they may be right, baka 5% sila in totality. So yung the rest ay mga operators natin na talagang nag-decide na ayaw nang sumama sa consolidation dahil ayaw na nila ang negosyo ng transportasyon. Ang iba baka gusto nang mag-retire. And finally, Cheryl, big sa 70%, malaki sa 17% ay yung mga operators na years na palang hindi nagpapatakbo or hindi nagpapasama. So even though 17% ang hindi nag-consolidate, ang actual na hindi nag-consolidate or ayaw ay mga 5% lang, which basically dun sa dalawang grupo na mukhang ayaw naman talaga sumama. Kaya pumunta na sila sa Supreme Court. Isa pang inaayawan po ng mga mambabatas ang phase-out sa iconic traditional jeepney at yung pagpalit po dito ng mahal na minibuses. Sinasabi rin na mababa po yung porsyento ng inaprubahang ruta. Ano po ang tugon natin on this? Tungkol doon sa iconic design, walang nakalagay na bawal ang traditional jeep na design sa ating mga modern vehicle. In fact, to address such a concern, nagdagdag kami sa isa naming department order na nakalagay, we strongly encourage yung mga manufacturers natin na maglagay ng anything about the iconic design, kulay, forma, or whatever, para nga mabuhay pa ang ating mga traditional jeep sa ating modern vehicle. And then locally manufactured, there are almost 60% na nakikita natin modern vehicle ay locally manufactured. So on the part of DOTR, hindi kami namimilit or we give the cooperatives or corporations the choice kung ano ang gusto nila, karapatan nila yon, at never natin pipigilan ang ating mga original na manufacturers gaya ng Francisco at ng Saraw na sumama at makilahok dito sa programa. Saan po nanggaling yung ilang concern po ng mga senador na mas pinaboran yung mga manufacturers po sa labas ng bansa kaysa dito sa local manufacturers po natin? Alam mo, yun ay paulit-ulit pong naririnig natin dun sa dalawang grupo regarding such accusation na majority raw po ay foreign or mga Chinese made, which based on records, hindi naman po totoo. Pangalawa, sabi ko nga earlier, talagang welcome ang mga local manufacturers. Pero it's best, if I may suggest, that we also ask the 83% who have joined the program at sila po ang magkwento ng sigurong mas totoong kwento. Sumulat na mismo po si Transportation Secretary Jaime Bautista kay Senate President Cheese Escudero para nga i-reconsider po itong pagpapasuspindi sa programa. May tugon na po ba? Nakarating na ho ba kay Senate President Cheese yung pong sulat ni Secretary? Unang-una, nung nagsalita pa lamang ang ating butihing Senate President last week sa hearing, without any resolution pa, sumulat na yung ating departamento through Secretary Bautista sa Senate President last Monday para ilahad or rather i-clarify at simulat ang totoong estado ng programa na ito, which is ongoing, which is basically embraced by a big majority, and as always willing to talk in any concerns that they feel na kailangan natin pag-usapan para mapaganda. Wala pa naman po sagot sa pag-aalam ko, yung sulat ni Secretary Bautista, ngunit we are very much willing to dialogue, to talk, which we have been doing for the past year or so under this administration para ma-improve, and the program has improved a lot,
and we still need to talk more para lalo nating mapaganda. Ngunit tuloy-tuloy dapat ang programa. Yusek, nabanggit po ni Secretary Jaime Bautista na posibleng magdulot nga ng unintended consequences sakaling masuspindi itong programa. Ano-ano po ba yung mga problema na posibleng kaharapin? Alam mo, unang-una, base sa resolution ng suspension, ako mismo, I cannot imagine what it really means because the effect, napakalaki ng effect nun. Alam mo, 3 days ago, a big local bank called me up. Nagtatanong nga ano po ba ang katotohanan sa planong suspension ng ating mga kasama sa Senado. Dahil sabi nung taga-bangko, they are now, or rather, ilalabas na nila yung pautang ng napakaraming sasakyan, vehicles, at they are willing to lend money para sa mga kooperatiba bumili ng sasakyan. And also yung mga libo-libo na nating mga pumapasada ngayon na modern vehicles, ang tanong ng mga kooperatiba, paano na to? So it raised a lot of questions. And in fact, siguro if I may relay, nung nalaman na nila yung plano, naghalo ng lungkot at saka galit on the part of the transportation groups, the big majority, dahil sa mga developments po. So worried po sila, but I do believe that they would like to express themselves para malaman po ng totoo sa gobyerno, sa ating lipunan, ang totoong estado ng programa po. Sakali man po, Yusek, na talagang masuspindi ito pong modernization program, ano po ang mangyayari doon sa consolidate na? Kasi ang sinasabi naman po ng mga senador, hindi kailangan mabahala yung mga sumunod sa consolidation process dahil magpapatuloy, pwede pa rin sila magpatuloy. Even the effect, no? Even the consequence, I think nobody can say kung ano ang epekto, ano mangyari dahil medyo ang bigat mo nung salita natin na suspension. Siguro if I may, coming from the executive at nandito naman po sa programa ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Marcos, siguro po gawin po natin yung ginagawa naman natin for the past years. Tuloy ang programa, tuloy ang usapan ng mga problema at kaya po natin sagutin, ayusin yung mga problema together, executive, legislative, while the program is ongoing and we can still improve it further. I do believe yun po yung tamang formula na ating dapat gawin. Ano po ang inyong mensahe sa Senado at sa iba pang tumututol nga po sa PUV Modernization Program? Unang-una po, we respect the resolution na ginawa ng ating mga puting senador. On the part po of DOTR, as per the marching order of our President, tuloy po yung programa, tuloy po yung pagsisilbi, and most especially, tuloy na improve pa further yung ating programa. On the part naman po sa transportation sector, siguro it's best that we look at this group because marami po silang planong gawin, marami po silang planong dahil sa kanilang nararamdaman. We do hope that we will have a very positive conclusion wherein everybody will not only work together but will work further para maipatuloy po yung ating programa. Siguro yun lang yung ating masasabi. Marami pong salamat, Yusek Andy Ortega ng Department of Transportation. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Aabutin pa raw ng 2 linggo bago masimulan ang paghigop sa langis ng lumubog na motor tanker sa Limay, Bataan. Kaya ang mga mangingisda problemado na dahil hindi sila makapaghanap buhay. Magbabalita, Simon Gualvez. Mahigit 1 linggo na mula nang lumubog ang motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Kaya 1 linggo na rin problemado ang mga mangingisda sa lugar gaya ni Rafael Dominico. Sinubukan na nga niyang dumayo sa ibang bayan para manghuli pero sumabog naman ang makina ng kanyang bangkada sa malayong biyahe. Gusto po namin matanggal ho talaga yan, barko na yan para ho makapangisda na kami ng maayos. Kasi di ho talaga nawala ho talaga isda. Talaga ang laki po ng problema namin dyan, sir. Di ho namin alam kung saan ho kami mamamalakaya. Kung kami nga lang ho talagang may tutulong para ho mabilis ho masolusyonan yan. Kaso
Hindi rin ho namin alam kung anong gagawin din namin. Yun nga lang, hindi pa masisimulan ng siphoning o yung paghigop sa nasa 1.4 million liters na langis mula sa motor tanker. Kahit nataparan na kasi ang 24 na valves nito, kailangan pa raw palitan ng mga metal caps ang mga valvula. This will ensure that the valves will be closed even if we encountered unfavorable weather conditions, especially sir papalapit na po yung mga bare months, no? So ito po yung ina-anticipate natin. Isang linggong kakailanganin para makagawa ang may-ari ng tanker ng metal caps at isang linggo para naman sa installation. Kaya 2 linggo pa ang bibilangin mula ngayon bago posibleng masimulan ng siphoning. At least po ngayon it is already been contained. Kapag po pag nagmadali tayo sa operasyon na ito, the whole Metro Manila, perhaps the whole Region 4, part of the whole Region 4A and Region 3 will be affected. This will have a massive effect sa Manila Bay kapag minadali po natin. Nauunawa naman doon ng provincial government ng Bataan ng sitwasyon, pero aminado silang nababagalan sa ginagawang salvage operations. As he goes by, the effects of it, not just on the environment, is also increasing. Plus the effects of it on our constituents or our residents here in Bataan. Pinipilit naman daw madaliin ng may-ari ng motor tanker Terra Nova ang operasyon. Basta ang end goal natin is mas less yung risk, mas harmless, mas konti yung harm, mas okay. Kanina, may isinagawa ng cleanup drive sa Barangay San Rafael sa Noveleta, Cavite. Isa ito sa 8 bayan at lungsod sa probinsya na inilagay sa state of calamity dahil sa oil spill. Sa San Rafael pa lamang, higit 1,600 na mangingisda na ang apektado at hindi makalaot. Gaya na lamang ni Joseph na inaayos na lamang muna ang kanyang lambat. Gobernador ang nagpatigil sa amin, binabahan mo kami ng ordinansya na tigil daw muna ang pamamalakaya namin. Dahil nga daw po sa oil spill na yan. May dumating ng mga taga-DENR para kumuha ng water sample na susuriin kung kontaminado ng langis ang dagat sa bayan. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Hindi bababa sa 11 ang patay sa sunog sa Binondo, Maynila. Ayon sa Manila Fire Department, pasado alas 7 ng umaga nang i-report ang sunog sa isang gusali sa Yuchenko Corner, Carvajal Street. Pasado alas 10 ng umaga naman nang maapula ang sunog. Ayon sa isang barangay kagawad, nagsimula ang apoy nang sumabog ang LPG tank sa canteen na nasa ground floor ng gusali. Umakyat ang apoy hanggang sa itaas na palapag. Wala pang ibinibigay na detalye ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng mga nasawi. Susunod, gabundok na basura na naipon matapos ang baha sa Quezon City. Hindi pa rin nahahakot. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Kinwestiyon sa pagdinig ng Senado kung saan napunta ang higit 3 trilyong pisong pondo para sa flood control projects. Magbabalita si Mayan Los Baños. Gabundok na basura ang naipon sa kalyeng ito sa Barangay Mariblo sa Quezon City. Inanod ito ng bumaha dahil sa habagat at superbagyong Karina. Kaya nagrereklamo na ang mga residente sa masangsang na amoy. Pagka lumalabas ako, pag naamoy ko, masama sa kalusugan, masama ang pakiramdam ko. Ayon sa Quezon City LGU, naging hamon ang dami ng hahakuting basura dahil maraming barangay ang naapektuhan ng baha. The cleanups are always challenging, particularly with the city as large as ours, and we appeal dun sa ating mga kababayan na whatever help we can get, we welcome. Ang paulit-ulit na problema sa pagbaha,
tinalakay sa pagdinig ng Senado. Ayon sa mga senador, tila puro feasibility study ang pinopondohan pero walang nakukuhang malinaw na plano mula sa mga ito. Para sa taong 2025 nga, may hinihingi pang 23 billion pesos na pondo para sa feasibility study. Anong nangyari sa lagpas trilyong pisong flood control projects ng DPWH, MMDA, kasama na ang DILG, DSUD, DNR. Ayon sa DPWH, may higit 5,000 flood control projects ang natapos nila mula pa noong 2022. Kaso, maliliit lang daw ito at para lang masolusyonan ang pagbaha sa mga mabababang lugar. Muli namang hinanap ng mga senador sa DPWH ang Integrated Master Plan na magbibigay sana ng malinaw na panuntunan para sa malalaking flood control projects. There are several master plans already existing in the major river basins, in the 18 major river basins, in various stages of preparations. The updating of the master plan is still ongoing in some aspects. So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Kasi hiwa-hiwala yung 18 eh. Hindi naman sila pinagdugtong-dugtong. Hindi pa naka-align sa MMDA, meron sari-sarili rin at pira-piraso yung ating LGU. Tama po ba yung sitwasyon? To some extent, that's correct. Isa raw sa mga dahilan kung bakit hindi natatapos ang malalaking flood control projects ay dahil kulang ng pondo. Pero ayon kay Senator Nancy Binay, nag-iiba kasi ang plano para sa flood control projects tuwing nagpapalit ng administrasyon. Meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto. Sagot naman ng DPWH, tuloy pa rin ang 20-year master plan para masolusyonan ang baha sa Metro Manila na ginawa noong 2013 kahit nakadalawang palit na ng administrasyon. Natanong din sa pagdinig kung nakakadagdag ba sa baha ang reclamation sa Manila Bay. Inaaral pa raw ito ng Department of Environment and Natural Resources pero napansin daw nilang may negatibong epekto ang pagtambak ng lupa sa Manila Bay. Reclamation projects will slow down the flow of water and the change actually so far in our model runs has been for the negative. And thirdly, our water quality will also begin to change. Itutuloy ng Senado ang pagtalakay sa isyu ng pagbaha sa mga susunod na linggo. Para sa 1PH, Mean Los Baños, News 5. At kaugnay pa rin ng master plan para sa solusyon sa pagbaha sa bansa, magkakausap po natin DPWH Secretary Manny Bonoan. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay. Sec, una nyo na pong sinabi na hindi pwedeng pag-isahin yung master plan para po sa flood control. Pakipaliwanag nga po ito kung bakit. Kasi we have 18 major river basins all over the country, no, and unique conditions in their respective areas, no. Hindi naman siguro pwedeng pagsamahin yung Sigmarikina River, Tagus River sa Mindanao, yung mga ganon. So each of these 18 river basins have their own master plan actually kasi it is adaptable to the existing conditions in those areas naman yung master plan. Pero so far, yung pagpapatupad po nitong iba't ibang master plan... Sorry, go ahead, Secretary. Yeah, but I think ang Sec? Holistically. Yes po. Oh, sorry. Pasensya na po, Sec. Naputol po kayo. Pwede po bang pihit lang po ng kaunti? Okay po. Mobile lang po kasi ako. Ayan po. It's a lot better po. Go ahead, Secretary. Ang sinasabi namin is actually that the only parameter that I think in the formulation of the master plans na ginagawa natin dito is actually dapat it has to be addressed holistically and comprehensively sa lahat ng aspects of preparing master plans, including not only engineering solutions, but yung mga environmental, social,
and socio-political considerations. Yung mga ganun, dapat nandun lahat. Iba po But ba? it has to be adapted to the existing and unique conditions river basin po, yung sinasabi natin. Secretary, iba pa po ba ito sa binabanggit nyo na master plan na nabuo at aprobado ng NEDA noong 2012? I was referring actually itong sa master plan po ng Metro Manila po yan. Metro Manila Flood Control Program that was formulated in 2012 under the World Bank Assisted Project. But this is for Metro Manila lang po ito. Opo. At ayon po kay ayon po kay Senator Nancy Binay, nag-iiba po yung plano para sa flood control projects tuwing nagpapalit daw ng administrasyon. Nakikita nyo rin po ba na problema po ito? Or sinunod pa rin natin yung 2012? Well, under this administration of the President, it's actually, we are continuing po yung we are continuing with the present master plan po. Hindi naman namin binago eh. Wala naman binago. Except that there are directions from the President na kailangan it has to be done comprehensively. At saka lahat ng mga components sana. Kasi if we are only undertaking the engineering solutions, hindi natin ina-address yung environmental at social components, it's not going to be holistically implemented. Yun ang sinasabi ni Presidente. Sa ngayon, sa ngayon. Pero doon po sa nakita nyong master plan po na ito na inaprobahan noong 2012, sabi nyo nga po, sinusunod pa rin, walang binago. Pero sa nakita nyo po, may kailangan bang adjustment na gawin? May kailangan baguhin? Dahil sa nagbabago rin ang sitwasyon natin. I think because of the climate change that we are experiencing right now, the President also said, siguro tingnan din natin. But at this point in time, it may take some time actually to adjust again yung mga master plan. Yung mga ganon ba, because of the climate change. But in the meantime, whatever is doable under the master plan, ginagawa po namin as far as engineering intervention is concerned po. At bukod po dyan, ano pa po ang nakikita nyong problema sa flood control projects, Secretary Bonoan? At kasama rin po ba dito ang pondo? Ang nakikita po namin, are we referring po to Metro Manila? From Metro Manila po, I think it has to be done comprehensively. Sa Metro Manila, I think the engineering interventions that we have continued to implement have actually worked doon sa pag-mitigate ng flooding, at least in Metro Manila. Kasi dito naman nakita pa natin dito sa Carina na hindi naman umapaw yung tubig na from Pasig or Marikina to the low-lying areas in Metro Manila po. Hindi naman umapaw yung tubig pa. It was efficiently conveyed to yung sa Manila Bay, yung flood waters. Now, ang problema kasi sa Metro Manila is actually yung internal floods, yung mga runoff, tinatawag natin, that stayed for a while. Actually because nahirapan ho i-pump out dito sa mga pumping stations because of many factors like may garbage issues, may antiquated drainage mains, yung mga ganun to. So dito po sa mga nakita nating... Actually, what we are saying is actually the experience during Ondoy na yung flood water stayed for weeks inside Metro Manila. Hindi naman po nangyari ngayon at I think in a few days, nag-recede naman po yung flood water because of the many interventions that have already been done. Especially po yung kinumpuni na I think the department has been undertaking the rehabilitation of the pumping station na more efficient and effective now.
May mga nagsasabi po na yung nangyaring malawakang pagbaha po sa Metro Manila ay posibleng epekto ng reclamation project sa Manila Bay. Ano po ang take nyo on that? Well, my take is actually if there is I have to say, any scientific or engineering intervention nakaka-impede. The way I see it naman, wala naman nakabara doon sa mga outlet ng mga pag-dispose ng floodwaters along Pasig Marikina River and Tullahan River, which are the two main floodways actually into Manila po. Wala naman po nakita na nakakasara at this time. Sec, ano po ang mabilisang aksyon o agarang aksyon na ginawa po ng ahensya para hindi na maulit ito pong sinapit natin sa nagdaang bagyong Karina at Habagat? I cannot promise po na hindi maulit po kung hindi ma-comprehensive i-implement yung mga other components po yung sasabi natin. Somebody has to address actually yung pagtapon ng basura. Somebody has to address also yung internal drainage of Metro Manila po para magiging more efficient ang disposal yung internal floodwater inside the city po. Yung pong somebody na yun ay sino po ba dapat ang on top of this? Is it MMDA? At saka yung lahat ng mga tao, constituents natin is also to do their part. Dapat hindi naman siguro dapat nagtatapon na kung ano-anong basura lang sa kung saan-saan para hindi mabarahan yung mga inlets natin pagdaloy ng baha. Yun ang ibig sabihin nun. Alright. So dapat po pamahalaan at ang taong bayan magtulungan lalo na pagdating po sa problema sa basura. Opo. Salamat. Yes, tama po yan. Tama po yan, Cheryl. And I think yung problema in Metro Manila, ganon din po yung mga problema in the major urban cities now in the Philippines. Ganon din po ang problema sa Cebu, sa Davao, Negros, sa Bacolod, yung mga lahat po ng urbanized areas now in the Philippines are actually have the same problems. Marami pong salamat, Secretary. Maraming salamat for taking our call. DPWH Secretary Manny Bonoan. Irerekomenda na ng COMELEC na mareklamo ng misrepresentation si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa gitna naman ng pagdinig tungkol sa iligal na mga pogo, gusto ulit ipatawag ng Senado si Attorney Harry Roque. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Marian Enriquez. Pugante sa China ang naarestong Chinese na si Sun Lingming. Wanted siya dahil sa iligal na pagkuha ng public deposits at kasama rin sa red list ng Interpol. Nahuli siya sa isang bahay sa Tuba, Benguet na sinasabing pagmamay-ari raw ni Attorney Harry Roque. Itinanggi niya na ito pero questionable yan kay Senadora Risa Hontiveros. So, di ba, magtataka ka na sa lahat ba naman ng mga bahay na pwedeng taguan ni Sun Lingming, ang napili pa niya ay yung talagang bahay dun sa Tuba, Benguet na kinikilala ng marami at dumaraming tao na si Attorney Roque ang may-ari. Hindi rin naniniwala ang senador na hindi nag-aabogado si Roque sa anumang Pogo company, kaya gusto siyang ipatawag ulit sa susunod na pagdinig. Kabilang din sa iniimbestigahan ng Senado ang pagkakadawit ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Pogo. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, isa talagang Chinese si Guo na may totoong pangalan na Guo Waping. Nagtugma kasi ang fingerprint ng alkalde na nasa voting records ng munisipyo ng Banban kay Guo Waping. Lahat pong yan pare-pareho at iisang tao lamang ang may-ari ng mga fingerprints na ito. Una na rin itong kinumpirma ng National Bureau of Investigation, kaya inirekomenda na ng COMELEC ang pagsasampa ng reklamo laban kay Guo dahil sa material misrepresentation sa kanyang Certificate of Candidacy noong siya'y tumakbo. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, ang sinumang mapatutunayang may material misrepresentation ay pwedeng maharap sa criminal offense at makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Sa ngayon, hindi pa rin nahanap ang alkalde na ayon sa DOJ ay nasa bansa pa.
Inilabas naman ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ang mga bagong ebidensyang may bank account sa ibang bansa si COMELEC Chairman George Garcia. Base sa mga dokumento ni Marcoleta, parehong nakapangalan sa isang George Erwin Mojica Garcia ang dalawang account sa Cayman Islands. Sa Legazpi Village sa Makati City ito naka-address. Para patunayan niya, nagpadeposito raw ng tig $100 si Marcoleta sa dalawang account sa New York. Dalawa na po yung napatunayan ko na meron, hindi isa, dalawa na po. Aktibo po itong mga ito. Hunyo ng unang akusahan ni Marcoleta ang isang COMELEC official na tumanggap umano ng $2.1 million o 120 million pesos galing South Korea sa pamamagitan ng offshore bank accounts. Nagkataong kasagsagan noon ng bidding para sa gagamiting makina sa 2025 automated election at napunta ang kontrata sa South Korean firm na Miro Systems. Una nang itinanggi ni Garcia na mayroon siyang offshore accounts. Ayon naman kay Marcoleta, isinara raw ang mga bank accounts nang pumutok ang issue. Giit naman ni Garcia, transaction records lang ang pinakita ni Marcoleta. Madali raw pekein ang pangalan ng padadalhan ng pera basta tama ang bank account. Hindi po pumapayag doon na ang address ay sa Pilipinas. Kung ikaw ay account holder, dapat ang address sa abroad. Bakit po nakalagay yung address ko, tinitirhan ko sa Makati City? So doon pa lang po, alam po nating fake. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. Tutol din ang ilang transport group sa Cebu sa panukalang suspindihin ang PUV Modernization Program. Yan at iba pang balitang dako. Hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mayngot to Cheryl, nagkakasa ng protesta ang higit 20 transport cooperatives sa Cebu laban sa Senate resolution na nagsuspindi sa PUV Modernization Program. Higit 1,000 driver at operator daw ang magsasagawa ng Unity Walk sa Puente Osmeña Circle simula alas 8 ng umaga sa Lunes. Tungo sila sa LTFRB 7 Regional Office para manawagan. Kapag daw kasi sinuspend ang modernization program, babalik ang dating sistema at babiyahin na naman ang mga lumang jeepney na magkukumpetensya sa kanila. Malaki rin daw ang kanilang mga pagkakautang sa bangko kaya kung patutuloy ang suspensyon, maghanda na lang daw ang DBP at Land Bank ng paglalagyan ng modern jeeps dahil hindi na nila ito mabayaran. Sa kabila ng protesta, nangako ang grupo na walang magiging disruption ng public transport. Naghanda na rin ang LTFRB ng mga libreng sakay ng mga bus mula sa gobyerno. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, takang-taka ang mga taga-Oslog, Cebu nang biglang mawala ang tubig sa sikat na Tumalog Falls. Marso pa raw natuyot itong waterfall dahil sa El Nino kaya isinara muna ng munisipyo. Palagi pa naman itong kasama sa itinerary ng mga nag-whale shark watching sa Oslog. Pero mag-iisang buwan ng tag-ulan, wala pa rin itong tubig. Sa isang text message, sinabi ni Cebu Provincial Tourism Officer Marky Ibanez, inaalam pa nila kung ano ang nangyari o anong dahilan ng pagtuyo sa waterfall. Maukini ang mga balitang dako, gikan diri sa Cebu, balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Magandang tanghali mga kapatid. Hindi na lang sa Oslog, Cebu, pwedeng mag-whale shark watching. Meron na rin kasi niyan sa Lila, Bohol, kung saan dinadayo na rin ito ng mga turista. Kung ikaw ay mag-whale shark watching, sino isasama mo at bakit? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Siyempre po sasama ko po yung asawa ko at yung mga anak ko para po ma-try din nila kung ano yung feeling na makapanood ng gano'n. Pamilya. Bakit sila? Para masarap po bonding. Kung papayagan pa ako mag-outside sa Bohol, sasama ko po yung pamilya ko, yung mama ko at papa ko po. Gusto ko po ma-experience nila kung paano yung view at yung ganda ng Bohol. Whale shark watching po. Siguro yung pamilya ko siguro isasama. Mas maganda family bonding. Yung mga friends ko po. Bakit sila? Kasi po at home ako sa kanila kapag kasama ko po sila. Yan lang po. And masaya po kasama yung mga friends. Siyempre, to unwind po. Ang gusto ko po isama yung mga friends ko and family ko kasi masaya po kapag mas marami mas masaya and para makapag-bonding na rin po. Kasama ko po yung mama ko kasi mahilig po yun sa adventure and ngayon po, di po siya masyadong nakakagala. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.
na rin ang Alagang Kapatid Foundation sa mga naapektuhan ng pagbahang dulot ng habagat at bagyong Karina sa Pampanga. Magbabalita, Simon Gualvez. Inuming tubig mula sa Maynilad, hygiene at medical kits mula sa Makati Medical Center Foundation, at syempre, food packs mula sa PLDT Smart Foundation, One Meralco Foundation at Metro Pacific Investment Foundation. Yan ang mga ipinamahagi ng Alagang Kapatid Foundation sa mga kapatid nating nasalanta ng bagyong Karina sa Macabebe, Pampanga. Pero bago yan, kinailangan pang magbangka ng ating mga kapatid sa ACFI para may paabot ang mga ayuda. Ayon sa mga nakakwentuhan nating residente, sanay naman sila sa baha lalo kapag high tide. Nasanay na rin po kasi sa pagdaan po ng tahon, bumababa po yung lugar namin po kasi high tide lang po. Kaninang umaga po mayroon tubig to. Opo, hanggang pong sa loob ng bahay po. Pinapasok na po kami. Kaya po nung malakas po yung ulan, mabilis lumaki po yung tubig. Pero syempre, kailangan pa rin nila ng tulong. Sa kabuuan, higit 1,000 pamilyang naabutan ng family food packs, medical kits, tubig, maging mga laruan. Nitong Miyerkules, pinuntahan na ng Alagang Kapatid Foundation ng mga binaha sa San Juan City. 600 ang nabigyan ng mainit na lugaw dyan. May tulong medical pa ang Capital Medical Center. Naging posible ang lahat ng ito dahil din sa pinadaan ninyong tulong sa amin mga kapatid. Gaya na lamang ng Philippine Marine Corps na tumulong sa pag-repack ng ating mga ipinamigay na relief goods. Ang Scholars of Sustenance Philippines na nag-donate ng kahon-kahong delata sa ating relief center sa TV5 Novaliches. Essential goods naman ang ibinahagi ng mag-amang sina Sir Julius at Christian Esguera. At syempre, sa mga tumulong sa atin na maluto ang masasarap na lugaw, kabilang ang volunteers mula sa BGSO, CIG Manila at Brotherhood of Good Samaritans Organization. Maraming salamat po. Para po sa mga gusto pang humabol sa pag-abot ng tulong, naka-flash po sa inyong screen ang bank accounts ng Alagang Kapatid Foundation na pwede nyo pong pagdalhan ng inyong donasyon. Pwede rin sa payment app sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na ito. Malaki man o maliit na halaga, makasisiguro kayong makararating lahat sa ating mga kababayang tunay na nangangailangan. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Hola mga kapatid! Nagkita na po sina Bossing Vic Soto at Piolo Pascual para sa kanilang much-awaited dream project na The Kingdom para sa Metro Manila Film Festival. Narito po ang report. The power this video holds. At ayun na nga, let the production begin. Dahil nagkita na sina Bossing Vic Soto at Piolo Pascual para sa isa sa pinakamalaking pelikula ng Metro Manila Film Festival, ang The Kingdom. Grabe! The collab we've been waiting for indeed. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil partners like si Direk Mike tsaka si Bossing, pinipili kami na wala namang kaming history eh. Lalo na pagdating sa film, naiyak ako. But they choose to partner with us because of the respect and that they recognize that we have value that we can put on the table, right? And for that, on a personal level, I would like to say thank you, thank you, thank you very much. Ito ang first big screen family drama project ni Bossing at ang MMFF comeback niya after 5 years. Ang kwento, set sa modern-day Philippines na never pang nasakop ang uncolonized Philippines. Whoa! Mula sa costume design, world building from scratch, at pag-consult sa mga istoryan, kinareer na nga ng malalaking producers ng MQuest Ventures, MZ Productions at APT Entertainment ang pagsasama-sama sa dream project na ito. Pati ang mga bida, namangha sa pagkakalatag pa lang ng backbone ng storya. It's a privilege to be part of this kind of project na
I mean, not just ambitious, but something that we can be proud of. Dream project ito from 5 years ago ni APT President and CEO Direk Mike Tuviera. Comeback film din niya ito with bossing sa MMFF. We hope that coming out of the theater, pagkatapos mong panoodin yung pelikula, you're very proud to be a Filipino. 2 words. What if? What if ganito tayo? What if kung ganito ang sitwasyon ng bansa natin? What if kung meron tayong leader na ganyan? So, it will make people realize. Mapapanood ang The Kingdom sa 50th anniversary ng MMFF. Wow, exciting talaga. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balitang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.